Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kakwentuhan at mga minamahal naming taga-subaybay. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang salaysay na susubok sa ating mga puso. Sinasabi nila, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa busilak na pusong handang magbigay kahit walang-wala. Ngunit paano kung ang mismong pagsubok sa yaman ng puso ay magmumula sa isang panlilinlang? Halina't pakinggan natin ang kwento ng halaga. Malakas ang dagundong ng truck ng basura na humihinto sa bawat kanto ng barangay Mapalad. Ang amoy na kumakalat sa hangin ay sapat na para palingunin ang sinuman. Pero para kay Sinag Aguilar, ang ingay na iyon ay musika at ang amoy na iyon ay kabuhayan. Habang bitbit ang kanyang walis at pandakot, isang munting himig ang kumakawala sa kanyang mga labi. Bawat tambak ng basura na kanyang hinahakot ay tila isang bundok ng pag-asa. Dito niya tinutustos ang maliit na paupahan, ang kakarampot na pagkain sa lamesa at ang pangarap na balang araw, giginhawa rin ang buhay. Hoy Sinag, ang aga-aga, kanta ka na naman ng kanta. Bati ni Aling Nena, ang may-ari ng maliit na karinderya sa kanto. Ngumiti lang si Sinag, isang ngiting tila kayang magpaliwanag sa madilim na umaga. Magandang umaga po, Aling Nena. Kailangang laging masaya para swertehin. Sagot niya, bago muling ipagpatuloy ang pagwawalis. Kilala siya sa buong barangay. Si Sinag, ang dalagang hindi mo makikitaan ng lungkot sa mukha, kahit pa ang buhay niya ay halos isinusudsod na sa putik ng kahirapan. Para sa kanya, habang may lakas siyang magtrabaho at may pusong marunong tumanaw ng pag-asa, hindi siya kailanman magiging talunan. Nang matapos ang kanyang turno, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, nagsimula na siyang maglakad pauwi. Ang sahod na katatanggap lang niya ay mahigpit niyang hawak sa loob ng kanyang bulsa, sapat lang para sa bayad sa upa at kaunting bigas. Habang binabagtas ang makitid na eskinita, natanaw niya si Lola Ising, ang matandang nagtitinda ng sampagita, na pilit sinisilungan ang paninda mula sa malakas na ulan. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Sinag ang kanyang nag-iisang payong at itinakip ito sa matanda. Naku Lola, mababasa po kayo. Umuwi na po kayo at baka magkasakit pa kayo. Sabi niya, hindi alintana ang sariling-sarili na nababasa na ng ulan. Salamat, Iha. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sagot ng matanda, bakas sa mga mata, ang taos-pusong pasasalamat. Hinayaan ni Sinag na gamitin ng matanda ang payong. Basa man, masaya pa rin ang kanyang puso. Iyon ang yaman niya, ang kakayahang tumulong sa kapwa kahit sa pinakasimpleng paraan. Malapit na siya sa kanyang inuupahang kwarto nang may maaninag siyang anino sa madilim na sulok ng isang abandonadong gusali. Sa una, inakala niyang isa lang itong tambak ng basura. Ngunit nang gumalaw ito, napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Doon, sa gitna ng basang karton at lumang dyaryo, nakita niya ang isang lalaki. Ang damit nito ay punit-punit, ang buhok ay magulo, at ang mukha ay nababahiran ng dumi. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Sinag ay ang maliit na batang lalaki na nasa bisig nito. Ang bata ay mahigpit na nakayakap sa kanyang ama, nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mataas na lagnat. Ama, mahinang ungol ng bata, ang mga matay pikit na. Napahawak si Sinag sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagod at gutom. Ang tanging nakikita niya ay isang amang desperado at isang anak na nangangailangan ng tulong. Kuya, tawag niya sa lalaki. Nag-angat ng tingin ang lalaki. Sa ilalim ng dumi at pagkagupiling, nakita ni Sinag ang isang pares ng mga matang puno ng pag-iingat at kawalan ng tiwala, ngunit mayroon ding bahid ng matinding pag-aalala para sa anak.
Pasensya na po, wala po kaming. Simula ng lalaki, ang boses ay paos, umiling si Sinag. Hindi po. Ang anak niyo po, mataas ang lagnat. Halika kayo, doon po muna kayo sa bahay ko. Delikado po rito sa ulan. Nag-alinlangan ang lalaki. Mahigpit na niyakap ang anak, na tila ba natatakot na may kumuha rito. Wala po akong masamang intensyon, kuya. Gusto ko lang pong tulungan ang bata. Pakiusap ni Sinag, ang boses ay puno ng sinseridad. Marahil ay nakita ng lalaki ang katapatan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong tumango. Inalalayan ni Sinag ang mag-ama patungo sa kanyang maliit na kwarto. Ito'y isang espasyong sapat lang para sa isang tao, ngunit para sa gabing iyon, magiging kanlungan ito para sa 3 kaluluwa. Agad siyang kumuha ng pamunas at maligamgam na tubig para sa bata. Kinuha niya ang natitirang bigas at nagluto ng mainit na lugaw. Nang maluto ito, maingat niyang sinubuan ang batang si Ami. Kitang-kita niya ang gutom nito sa bawat subo. Ang ama naman, na nagpakilalang si Kyle, ay tahimik lang na nakamasid sa isang sulok. Hindi ginagalaw ang mangkok ng lugaw na inabot sa kanya. "Kuya, kumain na rin po kayo," sabi ni Sinag. Para na lang sa kanya. Tipid na sagot ng lalaki. Ang mga mata ay hindi inaalis sa anak. Nang matapos kumain si Ami, dahan-dahan itong nakatulog sa isang banig ni Sinag. Ang huling mangkok ng lugaw ay inilapag ni Sinag sa tabi ng ama. Ito na sana ang kanyang hapunan. Ngunit, nang marinig niya ang mahinang pagkalam ng sarili niyang sikmura, hindi niya ito ininda. Mas mahalaga ang 2 taong ito ngayon. Umupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ng bata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kabila ng lahat, nakagawa na naman siya ng mabuti. Hindi niya namalayan na ang lalaking nagpakilalang si Kael, na sa katotohanan ay si Lacan Salcedo, ay hindi nakatingin sa natutulog na anak. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, isang titig na malalim, mapanuri, at puno ng damdaming hindi maintindihan ni Sinag. Isang titig na tila ba sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang pader na bakal sa paligid ng puso ng milyonaryo ay nagsimulang magkabitak. Nagising si Lacan sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, pananakit ng likod. Ang manipis na banig sa sahig ay malayong malayo sa malambot na kutsyon na kanyang kinasanayan. Ang hangin mula sa maliit na bintana ay may dalang halo-halong amoy ng usok, ng basang lupa, at ng nilulutong kape mula sa kapitbahay. Ito ang mundo ni Sinag. Isang mundong ngayon ay pansamantala niyang ginagalawan. Mula sa kanyang pagkakahiga, pinagmasdan niya ang babae. Maaga itong nagising at walang ingay na kumikilos sa maliit na kusina. Kahit sa pagkakataong ito, isang pamilyar na himig na naman ang kanyang naririnig mula rito. Tila ba ang pag-awit ay bahagi na ng kanyang paghinga. Napabuntong hininga si Lacan, isang buntong hiningang puno ng paghanga at higit sa lahat, konsensya. Ang babaeng ito, na halos walang-wala sa buhay, ay nagpatuloy sa kanya at sa kanyang anak nang walang anumang pag-aalinlangan. Binigyan sila ng bubong, ng pagkain, ng kumot. Samantalang siya narito, nagsisinungaling sa mismong pagkatao niya. Napadako ang tingin niya sa paanan ni Sinag. Nakita niya ang luma at halos bumigay ng tsinelas nito. May mga punit na sa gilid at ang swelas ay pudpod na. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Nang umalis si Sinag para pumasok sa trabaho, matapos ihanda ang kanilang almusal, at iwanan si Ami na mahimbing pang natutulog, kumilos si Lacan. Maingat niyang kinuha ang sirang tsinelas, itinapon ito sa malayong basurahan, at saka palihim na umalis.
Gamit ang perang itinago niya sa ilalim ng kanyang damit, pumunta siya sa pinakamalapit na palengke at bumili ng isang simpleng pares ng bagong tsinelas. Inilagay niya ito sa tapat ng pinto, sa lugar kung saan niya nakitang laging iniiwan ni Sinag ang sapin sa paa. Pagbalik ni Sinag ng hapong iyon, pagod ngunit nakangiti pa rin, napansin niya agad ang bagong tsinelas. "Kanino po ito?" tanong niya. Nagtataka. Nagkibit balikat si Lakan. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Hindi ko alam. Baka may nag-iwan lang. Napulot ko lang dyan sa labas kanina." Pinagmasdan ni Sinag ang tsinelas saka tumingin kay Lakan. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit sa huli ay isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. "Salamat." Mahina niyang sabi, na tila ba alam niya o nararamdaman niya ang katotohanan. Isinuot niya ito at ang saya sa kanyang muka sa simpleng bagay na iyon ay isang kirot na tumama sa puso ni Lakan. Sa mga sumunod na araw, lalong napalapit ang loob ng anak niyang si Amihan sa dalaga. Isang hapon, naabutan ni Lakan si Sinag na nakaupo sa sahig kasama si Ami. Sa harap nila ay mga luma at punit-punit na librong pambata na nakuha ni Sinag mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. "Wow, ay aso," tinuturuan ni Sinag si Ami na magbasa, puno ng pasensya. "Aso," masayang sagot ni Ami, pumapalakpak. "Nanay Sinag, ang galing niyo po magturo." Ang salitang nanay ay tumagos sa pandinig ni Lakan. Nanay, ina. Ang salitang yun ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. At ngayon, naririnig niya ito mula sa kanyang anak. Binibigkas para sa isang babaeng halos ngayon lang nila nakilala, ngunit nagpakita ng kalingang higit pa sa inaasahan. Isang gabi, hindi makatulog si Lakan. Lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig nang marinig niya ang mahinang boses ni Sinag. Sumilip siya sa siwang ng kurtinang nagsisilbing pinto ng munting silid nito. Nakita niya si Sinag na nakaupo sa harap ng isang maliit na altar kung saan naroon ang kupas na larawan ng kanyang mga magulang. "Tay, Nay," bulong ni Sinag. "Sana po gabayan niyo ako. May dalawa po akong bisita ngayon. Isang ama at ang kanyang anak. Mukhang mabigat po ang pinagdadaanan nila sa buhay. Bigyan niyo po sana ako ng lakas para kahit paano'y matulungan ko sila hanggang sa makabangon silang muli." Parang may bumara sa lalamunan ni Lakan. Ang dalisay na dasal na iyon ay para sa kanila. Itinuring siyang isang taong mabigat ang pinagdadaanan, isang taong kailangang tulungan. Siya na kayang bilhin ang buong barangay kung nanaisin niya. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan ay halos dumagan sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang kinatatakutan niya ay nangyari. Muling nilagnat ng mataas si Ami, mas mataas kaysa noong una. Nag-aalala, agad na kumilos si Sinag. Mula sa isang lumang lata ng biskwit, kinuha niya ang lahat ng laman nito. Mga lukot-lukot na pera na halatang pinag-ipunan ng matagal. "Diyan ka lang, Kyle. Huwag mong iiwanan si Ami. Bibili lang ako ng gamot sa botika," sabi niya. Bakas ang pag-aalala sa boses. Pinigilan siya ni Lakan. Hindi niya kayang hayaan na ang babaeng ito ang gumastos ng huling sentimo nito para sa isang problemang kaya niyang solusyonan sa isang tawag lang. "Wag na, Sinag. Ako na. Magpahinga ka lang dito," sabi niya. Ngunit alam niyang wala siyang maipapakitang pera. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang makahanap siya ng pagkakataon, lumabas siya sa eskinita, inilabas ang cellphone na maingat niyang itinago at tinawagan ang kanyang personal na assistant. "Listen to me carefully." Mabilis niyang sabi sa Ingles. Ang boses ay nagbago. Malamig, makapangyarihan, at puno
ng autoridad. I need you to arrange a private doctor. Send him to the corner of... No, scratch that. Just prepare a medical package for a child with a high fever. Have it delivered discreetly to a drop-off point and transfer a significant amount to a new account. Get it done. Now. Nang mag-angat siya ng tingin pagkatapos ng tawag, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa dulo ng eskinita, nakatayo si Sinag. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal naroon. Hindi niya alam kung ano ang mga narinig nito. Ngunit nakita niya ang ekspresyon sa mukha nito. Isang malalim na pagtataka at isang bahid ng pagdududa na ngayon lang niya nakita sa maamo nitong mga mata. Nakatayo lang si Sinag sa dulo ng eskinita. Ang puso niya ay tila isang tambol na mabilis ang pagtugtog. Ang boses na narinig niya mula kay Kael ay ibang-iba. Malamig, may autoridad, at nagsasalita sa wikang Ingles na dire-diretso. Hindi ito ang boses ng isang pulubing nawalan ng pag-asa. Iyon ay boses ng isang taong sanay magutos, sanay na nasusunod. Sino ka ba talaga, Kael? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit nang bumalik si Kael sa kanilang munting silid, ang postura nito ay bumalik sa dati. Ang balikat ay bahagyang nakayuko. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para kay Ami. At nang makita siya nito, isang tingin ng pagkataranta ang gumuhit sa mukha nito na agad ding napalitan ng pamilyar na kalungkutan. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Ngunit pagkatapos ay umiling siya ng marahan. Marahil ay guni-guni niya lang iyon. O baka naman nakikipag-usap ito sa dati nitong amo. Maraming posibleng dahilan. At sa lahat ng iyon, pinili niyang maniwala sa kabutihang nakikita niya. Hindi sa pagdududang narinig niya. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti. Pero sapat na para sabihing, ayos lang. Sa mga sumunod na araw, lalong pinatunayan ni Kael na karapat-dapat siya sa tiwalang iyon. Isang umaga, sinamahan siya nito sa junk shop kung saan niya ibinebenta ang mga nakolekta niyang bote at karton. Karaniwan, binabarat siya ng may-ari. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Kael ang nakipag-usap. Gamit ang mahinahon, ngunit matatag na pananalita, ipinaliwanag ni Kael ang tamang bigat at presyo ng bawat item. Nagulat si Sinag nang sa huli, doble ang ibinayad sa kanya kumpara sa dati. Paano mo nagawa iyon? Mangha niyang tanong habang naglalakad sila pauwi. May mga bagay na kailangan mo lang ipaglaban. Simpleng sagot nito, isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi lang doon natapos ang pagtulong ni Kael. Isang gabi, habang malakas na naman ang ulan, nagsimulang tumulo ang kanilang bubong. Eksakto sa higaan ni Ami. Agad na umakyat si Kael sa bubungan, hindi alintana ang panganib at ang malakas na buhos ng ulan. Gamit ang ilang piraso ng yero na nakuha niya mula sa basurahan at ilang pako, nagawa niyang takpan ang butas. Nang bumaba ito, basang-basa at nanginginig sa ginaw, isang pakiramdam ng matinding pag-aalala at paghanga ang bumalot kay Sinag. Agad niya itong inabutan ng tuwalya at isang mainit na kape. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit ng sandaling iyon. Isang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Isang init na higit pa sa dala ng kape. Gabi-gabi, lalong lumalalim ang kanilang mga pag-uusap. Nalaman ni Sinag ang sakit na nararamdaman ni Kael sa pag-abandona di umano ng ina ni Ami. Nalaman naman ni Kael ang mga simpleng pangarap ni Sinag. Ang magkaroon ng sapat na ipon para makapagtayo ng isang maliit na kainan. Sa bawat kwento, sa bawat tawa, at sa bawat sandali ng katahimikan, isang koneksyon ang nabubuo. Isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan, ngunit parehong hindi na kayang iwasan. Isang gabi, pag-uwi ni Sinag mula sa trabaho, isang sorpresa ang sumalubong sa kanya.
Ang kanilang maliit at madilim na kwarto ay nagliwanag. May mga kandilang nakasindi sa paligid. Sa gitna ng munting lamesa ay isang garapon na may lamang mga ligaw na bulaklak, ilang gumamela, santan at kampupot. Si Ami ay mahimbing nang natutulog sa isang sulok. At si Kael, nakatayo roon, may hawak na 2 plato ng pritong isda at kanin. At ano to? Naiiyak na natatawang tanong ni Sinag. Pasasalamat, sagot ni Kael. Ang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Para sa lahat. Habang kumakain sila sa saliw ng mahinang tunog ng radyo at sa liwanag lang ng kandila, hindi mapigilan ni Sinag ang saya. Simple lang ang lahat. Ngunit para sa kanya, ito na ang pinaka-espesyal na hapunan sa buong buhay niya. Alam mo, Sinag, pagsisimula ni Kael, ang mga matay seryosong nakatitig sa kanya. Bago kita makilala, akala ko alam ko na ang lahat. Akala ko ang yaman ay nasa pera, sa kapangyarihan. Akala ko lahat ng tao may presyo. Huminto ito at huminga ng malalim. Pero ikaw, tinuruan mo ako kung ano ang tunay na halaga. Ang yaman pala, nasa pusong handang magbigay kahit walang matira sa sarili. Ikaw ang pinakamayamang tao na nakilala ko. Tumulo ang mga luhang kanina pa, pinipigilan ni Sinag. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong emosyon. Walang sino man ang nagsabi sa kanya ng ganoon. Dahan-dahang inilahad ni Kael ang kamay nito at hinawakan ang sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang bukas, hindi ko maipapangako sa iyo ang mundo. Pero Sinag, kung gusto kong malaman mo na. Napatigil ito, tila naghahanap ng tamang salita. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Nakikita ni Sinag ang lahat sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, lumapit si Kael sa kanya. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kandila, sa loob ng isang munting kwartong naging saksi sa lahat, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng paghanga, ng pangungulila. Para kay Sinag, iyon ang unang halik ng pag-asa. Isang pangako na marahil, sa wakas, may isang taong nakakita sa tunay niyang halaga. Kinabukasan, nagising si Sinag na tila lumulutang sa alapaap. Ang pakiramdam na dulot ng gabing yon ay baon niya hanggang sa kanyang paggising. Mas masaya ang kanyang mga ngiti, mas magaan ang kanyang mga hakbang. Habang naghahanda ng almusal, pasimple niyang sinulyapan si Kael na kalaro si Ami. Ito na yon, bulong niya sa sarili. Ito na ang simula. Ngunit ang simula na kanyang inaasahan ay biglang winakasan ng isang malakas na tunog ng makinang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Isang itim at kumikinang na kotse, isang modelong sa telebisyon niya lang nakikita, ang naroon. Nagtinginan ang mga kapitbahay, nagbubulungan, nagtataka. Mula sa kotse, bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng eleganteng barong. Ang tindig nito ay mayabang. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Ang mga mata nito ay nilibot ang maruming paligid ng may halong pandidiri, hanggang sa tumigil ang mga ito sa kinatatayuan ni Sinag. Isang malamig at mapanlait na tingin ang ipinukol nito sa kanya, bago ito sumigaw sa isang boses na umalingaw-ngaw sa buong eskinita, isang boses na tila bumiyak sa payapang umaga. Lakan, tapusin na natin ang kalokohang ito. Ang pangalang iyon, Lakan. Isang salita lang ngunit para kay Lakan Salcedo, iyon ang tunog ng pagguho ng mundo. Sa isang iglap, gumuho ang munting paraisong binuo niya sa loob ng ilang linggo. Ang karakter ni Kael, ang pobreng amang naghahanap ng pag-asa, ay naglaho na parang bula.
Ang natira na lang ay siya, ang milyonaryo, ang manlilinlang. Nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang lolo, si Don Augusto de Villa, ang hari ng kanilang imperyo, ang taong humubog sa kanyang paniniwalang ang pag-ibig ay laging may katumbas na presyo. Lolo, anong ginagawa ninyo rito? Nanginginig ngunit pilit pinatatatag ni Lakan ang kanyang boses. Ang unang likas na ugali niya ay harangan si Sinag, na tila ba kaya pa niyang protektahan ito mula sa katotohanang siya mismo ang may dala. Ngunit huli na ang lahat. Ang tingin niya ay bumalik kay Sinag. Ang ngiti sa mga labi nito kanina ay unti-unting naglaho. Ang kislap sa mga mata nito na puno ng pag-asa ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng isang masakit na pagkaunawa. Ang pangalang Lakan ay maaaring hindi pamilyar, ngunit ang apelyidong De Villa na dala ng matanda ay kilala sa buong bansa. At ang marangyang kotse sa labas, ang autoridad sa tindig ng matanda. Lahat ay nagsasabi ng isang kwentong hindi niya kailanman inakala. Tapusin ang kalokohan? Ulit ni Don Augusto, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Tumingin ito kay Sinag mula ulo hanggang paa, isang tinging tila sinusuri ang isang maruming basahan. Lakan, apo, akala ko ba'y naghahanap ka ng isang disenteng babae? At dito ka napadpad? Sa pugad ng mga basura? Bawat salita ay isang punyal na tumatarak hindi lang kay Sinag, kundi pati na rin kay Lakan. Tumigil po kayo, Lolo. Maring sabi ni Lakan. Humarap siya kay Sinag. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Sinag, pakinggan mo ako. Ngunit ang mukha ni Sinag ay blanko. Isang maskara ng kawalan ng emosyon na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sampal. Tumawa ng mapakla si Don Augusto. Mula sa bulsa ng kanyang barong, dumukot ito ng isang makapal na pligo ng pera. Mga bagong-bagong 1,000 piso. Walang pakundangang inihagis niya ito sa paanan ni Sinag sa maruming semento. Ang tunog ng pagkalat ng mga papel de bangko sa sahig ay umalingaungaw sa nakabibinging katahimikan. Heto, sabi ng matanda, bayad para sa abala mo sa apo ko. Sapat na siguro yan para makabili ka ng bagong buhay at lumayo sa amin. Kunin mo na at ituring mong hindi kayo nagkakilala. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Lakan. Lolo, sigaw niya, handang sugurin ang sariling lolo. Ngunit isang kilos mula kay Sinag ang nagpatigil sa lahat. Hindi niya pinulot ang pera. Sa halip, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Don Augusto, pagkatapos ay si Lakan. Ang mga mata niyang dati puno ng liwanag ay ngayoy isang madilim at malalim na dagat ng pighati. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga, yumuko siya, dinampot ang pligo ng pera, at walang salitang inihagis ito pabalik kay Don Augusto. Tumama ito sa dibdib ng matanda bago muling kumalat sa sahig. Hindi po nabibili ang pagkatao ko, sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado ngunit basag. At lalong hindi nabibili ang awa ko. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sinag, sandali. Magpaliwanag ako. Habol ni Lakan. Ang puso niya ay dinudurog. Hinawakan niya ang pinto bago pa ito maisara. Pakiusap, hindi ito tulad ng iniisip mo. Humarap si Sinag sa kanya at sa wakas, nakita niya ang luhang kanina pa nito pinipigilan. Mga luhang hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding galit at pagkabigo. Hindi tulad ng iniisip ko. Halos pabulong ngunit matalas niyang tanong. Na ano? Na hindi mo ako niloko? Na hindi mo ako ginawang isang eksperimento? Na ang lahat ng ito, ang pagpapanggap mo, ang mga ngiti mo,
Ang mga kwento mo, ang halik kagabi, ay hindi isang malaking kasinungalingan? Ginawa ko to para kay Ami, desperadong katwiran ni Lakan. Para kay Amy, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. O para sa sarili mo, para patunayan na tama ang tingin mo sa mga taong tulad ko, na lahat kami ay mukhang pera? Walang maisagot si Lakan. Dahil sa isang banda, may katotohanan ang sinasabi nito. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahawak ni Lakan sa pinto. Nakuha mo na ang sagot mo, di ba? Napatunayan mong may isang taong hindi nasilaw sa pera mo. Sana masaya ka na. At pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ang pagsasara ng pinto ay parang pagsasara na rin ng langit para kay Lakan. Sinuntok niya ang pinto, paulit-ulit, habang tinatawag ang pangalan nito ngunit walang sumasagot. Daddy. Napatigil si Lakan nang marinig ang munting boses sa likuran niya. Sa Ami, nakatayo roon. Ang mga matay luhaan habang nakatingin sa saradong pinto. Daddy, why is Nanay Sinag crying? Bakit niya po tayo pinapaalis? Tanong ng bata. Ang inosenteng tanong ay isang karagdagang patalim sa puso ni Lakan. Yumuko si Lakan at niyakap ang kanyang anak, habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Wala siyang maisagot. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na sinira niya ang isang magandang bagay dahil sa sarili niyang kawalan ng tiwala? Mula sa loob ng kwarto, isang sigaw na puno ng sakit at galit ang narinig nila. Ang sinubok mo ay hindi ang kabutihan ko, kundi ang katangahan ko. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik kailanman. Nang umalis ang itim na kotse, kasamang umalis nito ang lahat ng ingay at gulo. Ang naiwan sa eskinita ay ang katahimikang mas nakabibingi pa. Ngunit sa loob ng maliit na kwarto ni Sinag, ang katahimikan ay sinasabayan ng mga hikbing pilit niyang pinipigilan. Nakasubsob ang mukha niya sa unan, ang unan na dati hinigaan ni Ami. At doon ibinuhos ang lahat ng sakit. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya ng tadhana-tadhana. Sa pinakamalupit na paraan, ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay binunot ng walang awa at ang naiwan ay isang malalim na butas. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga bagay sa loob ng kanyang silid. Ang bagong pares ng tsinelas sa may pintuan. Ang inayos na bubong na hindi na tumutulo. Ang garapon na may mga nalalantang bulaklak sa ibabaw ng lamesa. Bawat isa ay isang alaala. Bawat alaala ay isang kasinungalingan. Bawat isa ay isang patalim na lalong humihiwa sa kanyang puso. Pinulot niya ang garapon at akmang ibabato sa pader. Ngunit sa huling sandali, napahinto siya. Dahan-dahan niya itong ibinaba at muli siyang napahagulgol. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang sa kabila ng panloloko, ang mga sandaling iyon, para sa kanya, ay naging totoo. Minahal niya ang magamang yon. Minahal niya ang lalaking nagpanggap na si Kael. Ilang oras siyang nanatiling ganoon, yakap-yakap ang mga tuhod, hinahayaang ubusin ng luha ang natitira pa niyang lakas. Nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Sinag, pinsan, ako to, si Lorna. Si Lorna. Ang pinsan niyang ilang taon na ring hindi nagpapakita. Napakunot ang noo ni Sinag. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Matapos siyang tulungan ni Sinag sa isang malaking pagkakautang noon, bigla na lang itong naglaho at hindi na nagparamdam. Ayaw niya sanang magbukas ng pinto. Ayaw niyang makita ng kahit sino sa ganoong kalagayan. Ngunit nagpatuloy ang pagkatok. Sinag, narinig ko ang nangyari. Nag-aalala ako sa'yo. Buksan mo naman to, parang awa mo na. Dahil sa pagod at panghihina, dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Lorna, ang muka ay puno ng pag-aalala. May dala itong isang supot ng pagkain.
Pinsan, sabi ni Lorna. Niyakap siya ng mahigpit. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Narinig ko sa mga tsismosa sa kanto. Grabe sila. Sa yakap na iyon, muling bumigay si Sinag. Muli siyang napaiyak, ngunit sa pagkakataong ito, may karamay na siya. O iyon ang akala niya. Shh, tahan na, alo ni Lorna habang hinahagod ang kanyang likod. Mga walang kaluluwa ang mga mayayamang yan. Gagamitin ka lang nila, paglalaruan, tapos itatapon na parang basura. Inilabas ni Lorna ang dala niyang pagkain at pinilit siyang pakainin. Kahit walang gana, kumain si Sinag para lang mapagbigyan ito. Sa mga sumunod na oras, nanatili si Lorna sa kanyang tabi, nakikinig sa kanyang mga hinanakit, sumasang-ayon sa kanyang galit at nagbibigay ng mga salitang pampalubag loob. Dito muna ako sa'yo, pinsan ha? Hindi kita pwedeng iwan ng mag-isa sa ganitong sitwasyon. Alok ni Lorna. Isang bahagi ng isip ni Sinag ang nagpapasalamat. Sa kabila ng matagal na pagkawala nito, heto ang kanyang pinsan, nagbabalik sa panahong pinakakailangan niya ng isang kaanak. Ngunit ang hindi niya alam, ang pagbabalik na iyon ay hindi nagkataon lamang. Kagabi, habang abala si Lakan at Sinag sa kanilang munting selebrasyon, isang tawag ang natanggap ni Lorna. Mula ito sa isang numerong hindi rehistrado. Sino to? Inis niyang tanong. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ng isang malamig at makapangyarihang boses sa kabilang linya. Ang mahalaga ay ang impormasyong hawak ko tungkol sa malaki mong pagkakautang sa kasino. Interesado ka bang mabura ang lahat ng iyon at magkaroon pa ng bonus? Kinabahan si Lorna. Paano nalaman ng taong ito ang tungkol sa kanyang mga utang? Anong kailangan mong gawin ko? Simple lang. Mayroon kang pinsan, si Sinag Aguilar. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya at sa tamang panahon, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. At doon, nagsimula ang lahat. Si Don Augusto de Villa, sa kanyang pag-aakalang maaaring may potensyal, ang relasyon ni Lakan at Sinag ay inihanda na ang kanyang plano. Isang planong sisira sa anumang tiwalang natitira, isang planong magpapatunay sa kanyang paniniwala na lahat ng tao ay may presyo. At si Lorna, na baon sa utang at desperado, ay naging perpektong kasangkapan. Habang inaayos ni Lorna ang hihigaan ni Sinag, pasimple siyang lumingon sa paligid. Ang mga mata niya ay tila isang scanner, kinakabisado ang bawat sulok. Hinahanap ang anumang maaaring maging kahinaan. Pagkatapos, mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay. Isang maliit at kumikinang na hair clip. Gawa ito sa pilak at may maliliit na batong kumikislap. Isa itong mamahaling bagay na hindi kailanman magkakaroon sa isang lugar na tulad noon. Inutusan siya ni Don Augusto na itago ito sa gamit ng pinsan. Habang nakatalikod si Sinag at nagpupunas ng mukha, mabilis na kumilos si Lorna. Lumapit siya sa maliit na aparador kung saan nakatago ang iilang damit ni Sinag. Sa isang iglap, isinuksok niya ang hair clip sa bulsa ng isang lumang bestida. Pinsan, matulog ka na. Mukhang pagod ka na, sabi ni Lorna. Ang boses ay puno ng pagkalinga na sumusugat sa konsensya. Humiga si Sinag. Ang katawan at isip ay parehong mabigat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa kanyang paggising, isa lang itong masamang panaginip. Hindi niya namalayan na sa kanyang pagtalikod, ang anino ng kanyang pinsan sa pader, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay tila isang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. Ang mga araw ay naging isang walang kulay na paglipas para kay Lakan. Bawat umaga, bumabalik siya sa eskinita ng Barangay Mapalad, dala ang isang maliit na pag-asa na baka sa araw na iyon, bubukas na ang pinto. Bawat gabi, umuuwi siyang bigo. Basang-basa ng ulan o ng sarili niyang pawis, dala ang parehong kabiguan. Isang gabi,
Hindi na niya napigilan ang sarili. Malakas ang buhos ng ulan, tila nakikidalamhati sa kanya. Tumayo siya sa tapat ng bintana ni Sinag, hinahayaang mabasa ang buong katawan. Sinag! Sigaw niya. Ang boses ay halos matabunan ng dagundong ng kulog. Pakiusap. Kausapin mo ako. Kahit 1 minuto lang. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa loob ng kwarto, nakikita niya ang anino ni Sinag. Alam niyang naririnig siya nito. Ngunit nanatili itong hindi gumagalaw. Ang ilaw sa loob ay nanatiling nakasindi. Isang tahimik na patunay na gising ito. Ngunit pinipili nitong huwag siyang harapin. Ang katahimikan ni Sinag ay mas malakas pa sa sigaw, mas matalas pa sa anumang sampal. Pagkatapos ng halos 1 oras, wala pa ring nangyari. Sumuko si Lakan. Basang-basa at talunan, naglakad siya papabalik sa kotse, kung saan naghihintay ang kanyang driver. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng malamig na titig ng kanyang lolo. Nakaupo ito sa paborito nitong silya, may hawak na isang kopita ng alak. Hanggang kailan mo balak magmukmok at magpakabasang sisiw dyan? Tanong ni Don Augusto, walang bahid ng awa. Hindi niyo maintindihan. Mahinang sagot ni Lakan. Ang hindi ko maintindihan? Tumayo ang matanda. Na bakit sa dinami-rami ng babae sa mundo, sa isang basurera ka pa nahulog? Lakan, ginawa ko lang ang nararapat. Inilayo kita sa isang pagkakamali. Hindi siya pagkakamali. Giit ni Lakan. Tumaas na ang boses. Siya ang pinakatotoong taong nakilala ko. At sinira ninyo ang lahat. Sandaling tumahimik si Don Augusto, tila pinag-aaralan ang apo. Isang tila tusong ng ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Sige, Anya, sa isang boses na biglang bumait. Kung ganyan katatag ang paniniwala mo, bigyan natin siya ng pagkakataon. Napatingin si Lakan, naguguluhan. Anong ibig niyong sabihin? Imbitahin mo siya rito sa pamamahay na ito, sabi ni Don Augusto. Ikinumpas ang kamay sa paligid. Hayaan natin siyang patunayan ang sarili niya. Hayaan mong ipakita niya sa akin, sa harap mo, na malinis ang kanyang hangarin at hindi siya tulad ng inaakala ko. Hayaan natin siyang patunayan na karapat-dapat siya para sa isang Salcedo. Nag-alinlangan si Lakan. Kilala niya ang kanyang lolo. Laging may nakatagong kahulugan sa mga salita nito. Isa na naman ba itong laro, lolo? Ngumiti si Don Augusto. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagsabing totoo siya. Kung gayon, wala kang dapat ikatakot. Ito na ang pagkakataon mo para itama ang lahat. Para patunayan sa akin na ako ang nagkamali. Idinagdag niya sa isang boses na tila isang hamon. Kung totoong mahal ka niya at kung totoong malinis ang kanyang budhi, pupunta siya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Lakan. Kung totoong mahal ka niya, pupunta siya. Ang desperasyon niya na muling makita at makausap si Sinag ay nanaig. Ang maliit na pag-asang inaalok ng kanyang lolo, kahit pa may kasamang panganib, ay isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Kinabukasan, si Lorna ang naghatid ng mensahe kay Sinag. Pinsan, gusto ka raw nilang makausap. Sabi ni Lorna, ipinapakita ang isang eleganteng sobre. Sa mansyon ng mga Salcedo. Agad na umiling si Sinag. Hindi ako pupunta. Wala na kaming dapat pag-usapan. Pero pinsan, ito na ang pagkakataon mo. Giit ni Lorna. Ang boses ay puno ng panghihikayat na itinuro sa kanya ni Don Augusto. Para ipamukha sa kanila na hindi kanila kayang tapak-tapakan. Para ipakita sa matandang yon na kahit mahirap ka, may dignidad ka. Huwag mong hayaang isipin nilang takot ka.
Harapin mo sila. Ang salitang dignidad ang tumama kay Sinag. Oo, nasaktan siya. Oo, nagalit siya. Ngunit higit sa lahat, nayurakan ang kanyang pagkatao. Tama si Lorna. Hindi siya tatakbo. Hindi siya magtatago na parang isang kriminal. Pupunta siya roon, hindi para kay Lakan, kundi para sa kanyang sarili. Para ipakitang ang halaga niya ay hindi kailanman matutumbasan ng pera. Sige, matatag niyang sabi. Pupunta ako. Sa tulong ni Lorna, isinuot ni Sinag ang pinakadesente niyang damit. Isang luma ngunit malinis na bestida. Si Lorna mismo ang nag-alok na samahan siya para raw may kakampi siya. Pagdating nila sa mansyon, halos malula si Sinag sa laki at karangyaan. Ang sahig ay gawa sa malamig na marmol, ang mga pader ay napipintahan ng mga larawan ng kanilang mga ninuno na tila nakamasid at humuhusga. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Don Augusto sa isang silyang tila trono. Sa tabi nito, nakatayong hindi mapakali si Lakan. Nang makita siya ni Lakan, isang kislap ng pag-asa ang gumuhit sa mukha nito. Sinag, dumating ka? Hindi siya pinansin ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon sa matanda. Nandito po ako. Ano po ang kailangan ninyo? Ngumiti si Don Augusto. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Maupo ka, iha. Ang tensyon sa silid ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nagsimulang magsalita si Don Augusto tungkol sa pamilya, sa reputasyon, sa mga bagay na hindi maintindihan ni Sinag. Tila ba isa itong pagtatanghal, hanggang sa bigla itong huminto at lumingon sa isang kasambahay. Nasaan na nga pala ang kwintas na ipinapalinis ko? Ang pamana sa akin ng yumaong asawa ko. Isang mahalagang pamana ng pamilya. Sir, hindi pa po namin mahanap. Kanina pa po namin hinahanap sa buong kabahayan. Sagot ng kasambahay. Nanginginig. Isang tila nag-aalalang ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Don Augusto. Tumingin ito sa paligid, hanggang sa ang kanyang mga mata ay muling dumapo kay Sinag. Puno ng hinala. Isang napakamahal na kwintas na diamante. Nawawala. Sa mismong araw ng iyong pagdating. Ano po ang ipinapahiwatig ninyo? Matapang na tanong ni Sinag. Tumatayo. Wala naman, sabi ng matanda. Ngunit para sa kapayapaan ng lahat, marahil ay dapat nating siguruhin. Itinuro niya ang mga gwardyang biglang pumasok sa silid. Mawalang galang na, ngunit kailangan naming kapkapan ang lahat ng naririto. Simulan ninyo sa kanya. Bago pa man makakilos si Lakan para pumagitna, lumapit na ang mga gwardya kay Sinag. Kinuha ang kanyang luma at maliit na handbag. Nanginginig sa takot si Lorna sa tabi niya. Si Sinag naman, kahit kinakabahan, ay taas noo. Alam niyang wala siyang kasalanan. Binuksan ng gwardya ang bag. Kinalkal ang laman, isang lumang pitaka, suklay at panyo. At pagkatapos, mula sa ilalim, dahan-dahan itong naglabas ng isang bagay. Isang bagay na kumikinang nang hihigit pa sa lahat ng ilaw sa silid. Isang kumikinang na diamanteng kwintas. Ang pagkislap ng diamanteng kwintas sa kamay ng gwardya ay tila isang kidlat na gumuhit sa nananahimik na silid. Ngunit para kay Sinag, ang kislap na yon ay hindi nagdulot ng liwanag. Bagkus, iyon ang nagdala ng isang walang hanggang dilim na lumamon sa lahat ng natitira pa niyang pag-asa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang paghinga niya ay tila nahinto. Paanong nangyari ito? Paanong napunta sa loob ng kanyang bag ang isang bagay na ngayon niya lang nakita sa buong buhay niya? Tiningnan niya ang kwintas
Pagkatapos ay ang mga mukha sa paligid. Ang mapanghusgang mukha ng mga kasambahay. Ang nagtatagumpay ng ngisi sa labi ni Don Augusto. At ang mukha ni Lacan. Oh, ang mukha ni Lacan. Ito ay isang maskara ng pagkagulat, ng hindi paniniwala. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang bagay na mas tumusok pa sa kanyang puso. Isang kislap ng pagdududa. Isang maliit, halos hindi mapansing kislap, ngunit para sa kanya, iyon ay kasing laki ng isang naglalagablab na apoy. Hindi akin yan. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Sinag. Biglang humagulhol si Lorna mula sa kanyang tabi. Pinsan, paano mo nagawa to? Akala ko ba gusto mong patunayan ang sarili mo? Bakit? Bakit ka nagnakaw? Ang bawat salita ni Lorna ay isang karagdagang pako sa kanyang krus. Tumingin siya sa kanyang pinsan, ang taong inakala niyang kakampi. Ang mga luhang umaagos sa pisngi ni Lorna ay tila tunay na tunay. Ang sakit sa boses nito ay kapani-paniwala. Ngunit ang mabilis na pagsuko nito, ang agarang paghusga, ay isang bagay na hindi maintindihan ni Sinag. Hindi ko ginawa yan, Lorna. Pilit niyang ipinaglalaban ang sarili. Alam mo yan. Lahat ng magnanakaw ay nagsasabi niyan. Malamig na sabat ni Don Augusto. Naglakad ito palapit at kinuha ang kwintas mula sa gwardya. Pinagmasdan niya ito ng may pag-aalala. Ang huling alaala ng aking asawa sa kamay ng isang... Hindi na niya itinuloy ang sasabihin, ngunit ang pandidiri sa kanyang mukha ay sapat na. Tumingin siya kay Lacan, isang tinging puno ng kahulugan. Nakita mo na? Ito ang sinasabi ko sa iyo. Ang lahat ng lakas sa katawan ni Sinag ay biglang nawala. Ang mga tuhod niya ay nanghina, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Hindi na siya umiiyak. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng mga luha. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napapaligiran ng mga naglalakihang higante. Lahat sila ay nakaturo sa kanya. Hinuhusgahan siya sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang tao lang ang inaasahan niyang kakampi sa kanya sa sandaling iyon. Isang tao lang ang kailangan niyang maniwala sa kanya. Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang buong atensyon kay Lacan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng silid. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang hakbang lang, ngunit pakiramdam niya ay isang malawak na karagatan ang naghihiwalay sa kanila. Lacan. Binigkas niya ang pangalan nito. Isang pakiusap, isang tanong. Isang huling pagkapit sa pag-asang ang lalaking minahal niya. Bilang si Kael ay naroon pa rin sa ilalim ng mamahaling damit. Maniwala ka sa akin. Nakatitig lang si Lacan. Ang isip niya ay isang magulong bagyo. Ang puso niya ay sumisigaw na imposible na hindi ito magagawa ni Sinag, ang babaeng nagbigay ng huling lugaw para lang makakain ng kanyang anak. Ngunit ang utak niya, ang utak na hinubog ng kanyang lolo, ay bumubulong ng lason. Ang lason ng pagdududa. Hindi mo siya lubos na kilala. Ang kahirapan ay kayang magtulak sa tao na gawin ang lahat. Ang ebidensya ay naroon. Sa harap ng kanyang mga mata, ang kwintas ay nasa loob ng bag ni Sinag. Ang kanyang lolo ay nagmamasid. Ang kanyang pinsan ay umiiyak. Ang lahat ng tao sa silid ay nakatingin. Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Hindi ko alam. Mahinang sagot ni Lacan. Halos hindi marinig. Hindi ko alam ang iisipin. Ang mga salitang iyon, kahit hindi isang direktang pag-amin ng pagdududa, ay isang hatol na rin para kay Sinag. Ang katahimikan ni Lacan, ang kanyang pag-aalinlangan, iyon na ang pinakamasakit na dagok.
Inaasahan na niya ang panghuhusga ng matanda. Ngunit ang pag-aalinlangan ng lalaking hinayaan niyang pumasok sa kanyang puso, yun ay isang bagay na tuluyang pumatay sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, sa halip na sumigaw, isang nakapangingilabot na kapayapaan ang bumalot kay Sinag. Ang kapayapaan na dumarating kapag alam mong wala nang natitira. Wala nang dapat ipaglaban. Dahan-dahan siyang tumango, isang pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Hindi ko na kailangan ng paniniwala ninyo, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Sapat na sa akin na alam ko ang katotohanan. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang lahat, isang tanong ang binitawan ni Lakan. Isang tanong na nagmula sa desperasyon, sa kaguluhan, sa sakit. Isang tanong na sana ay hindi na lang niya binitawan. Ginawa mo ba, Sinag? Tanong niya. Ang boses ay basag. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang kumuha? Hindi sumagot si Sinag. Tinitigan niya lang ito ng matagal. Ang titig na iyon ay nagsasabi ng lahat. Ng kanyang bigong pag-ibig, ng kanyang nasirang tiwala, ng kanyang winasak na pagkatao. At ang tanong na iyon, ang huling patak ng lason sa isang basong puno na, ang tuluyang pumatay sa kung anumang pagmamahal, ang natitira pa sa puso niya para sa lalaking nasa harap niya. Ang tanong ni Lakan ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang echo na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig. Ginawa mo ba, Sinag? Sa halip na sumagot, isang tingin lang ang ibinigay sa kanya ni Sinag. Isang tingin na tila humiwalay na ang kaluluwa nito sa katawan. Walang pagtatanggol, walang galit, walang kahit ano. Tanging isang malamig na kawalan. Pagkatapos, walang salitang tumalikod si Sinag at nagsimulang maglakad papalabas ng mansyon. Saan ka pupunta? Tanong ng hepe ng seguridad, akmang hahawakan siya sa braso. Hayaan niyo siya, utos ni Don Augusto, nakangisi. Nakuha ko na ang kwintas, sapat na parusa na ang hiya na dala niya habang buhay. At saka, tatawagan ko na ang mga pulis, hayaan ninyong sila ang maghatid sa kanya kung saan siya nararapat. Hinayaan nilang maglakad si Sinag. Hindi man lang lumingon si Lakan para pigilan ang mga gwardya o para habulin si Sinag. Nanatili siyang nakatayo roon, paralisado ng kanyang sariling mga demonyo. Sa kanyang isip, nakikita niya ang kwintas sa loob ng bag. Sa kanyang puso nakikita niya ang babaeng nagpakain sa kanila noong walang-wala sila. Ang dalawang larawang ito ay nagbabanggaan. Nililitis ang bawat isa at walang nananalo. Tanging siya, si Lakan, ang natatalo. Sa labas, bumagsak ang ulan. Napakalakas. Tila ang langit ay nakikiisa sa pagbura sa mga bakas ni Sinag. Nakita ni Lakan mula sa bintana ang maliit na figura ng dalaga na naglalakad sa gitna ng bagyo. Walang payong, walang balabal. Nababasa, nanliliit, hanggang sa maglaho na ito sa kadiliman. Umakyat si Lakan sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Sa kanyang kamay ay hahawak niya ang isang bagay, ang pares ng tsinelas na ibinigay niya kay Sinag. Naiwan ito sa may pintuan bago pumasok si Sinag kanina at pinulot niya ito pagkaalis nito. Ito na lang ang natira. Isang pares ng murang tsinelas na simbolo ng isang pag-ibig na hindi niya kayang panindigan. Sa ibaba, abala si Don Augusto sa pakikipag-usap sa kanyang abogado sa telepono. Oo, attorney. Gusto kong masampahan siya ng kaso agad-agad. Qualified theft. Siguraduhin mong makukulong siya at hindi makakapagpiyansa. I want her taught a lesson she will never forget. Ang bawat salita ng kanyang lolo ay parang latigong humahampas kay Lakan. Alam niyang hinahayaan niyang mangyari ito. Ang kanyang katahimikan ay isang pahintulot.
at ang bigat ng pagsisisi ay nagsisimulang dumaga sa kanya. Pagsisisi hindi lang dahil sa pagkawala ni Sinag, kundi dahil sa pagkawala ng sarili niyang pagkatao. Ang lakan na natutong magmahal sa loob ng isang maruming eskinita ay unti-unting namamatay. Pinapatay ng lakan na pinalaki sa isang ginintuang hawla ng pagdududa. Sa isang sulok ng mansyon, si Lorna ay nakatayo, nakahawak sa kanyang dibdib. Sa kanyang bulsa ay may isang sobreng naglalaman ng malaking halaga ng pera, ang kanyang bonus. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang utos ni Don Augusto sa abogado. Hindi niya inakalang aabot sa ganoon. Akala niya ay basta mapapahiya lang ang pinsan sa niya na mapaghihiwalay lang ito kay Lakan. Pero ang makulong? Lumapit siya kay Don Augusto pagbaba nito ng telepono. Sir, siguro po sapat na yung nangyari kanina. Baka hindi na kailangang. Tiningnan siya ni Don Augusto. Ang tingin ay matalim at walang pasensya. Binayaran kita para gawin ang trabaho mo, hindi para magkaroon ng konsensya ngayon. Tapos na ang papel mo. Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. At kung may sasabihin ka kahit kanino tungkol dito, hindi na niya tinapos ang banta, ngunit malinaw ang ibig niyang sabihin. Dali-daling umalis si Lorna, dala ang pera at ang bigat ng pagkakanulo sa sariling kadugo. Samantala, sa kwarto ni Ami, ang bata ay nakaupo sa kama, nilalaro ang kanyang tablet. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng nangyari sa ibaba. Alam lang niya na umiyak si Nanay Sinag at umalis. Alam niyang malungkot ang daddy niya. Habang naglalaro, napindot ng kanyang maliliit na daliri ang voice recorder app. May nakita siyang isang bagong file na na-record kanina lang. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang play. Mula sa speaker ng tablet, lumabas ang mga pamilyar na boses. Ang boses ng kanyang lolo Augusto at ang boses ng babaeng kasama ni Nanay Sinag kanina. Sir, nailagay ko na po sa bag niya yung kwintas gaya ng utos niyo. Boses iyon ni Lorna nanginginig. Magaling, sagot ng boses ni Don Augusto. Siguraduhin mong magiging kapani-paniwala ang pag-arte mo mamaya. Kailangang makita ni Lakan na kahit ang sariling kadugo ng babaeng yun ay naniniwalang magnanakaw siya. Yan lang ang paraan para tuluyan na siyang matauhan at layuan ang basurerang yon. Pero sir, paano po kung walang pero-pero? Gawin mo ang trabaho mo at makukuha mo ang pera mo. Sisiguraduhin kong masisira ang buhay ng Sinag na yan ngayong gabi. Natapos ang recording. Nanlaki ang mga mata ni Ami. Kahit bata pa siya, naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Nagsinungaling sila. Ang lolo niya at yung babae. Hindi kinuha ni Nanay Sinag ang kwintas, isang matinding takot at pagkalito ang naramdaman ng bata. Ngunit higit sa takot, naramdaman niya ang pangangailangang gawin ang tama. Ang Nanay Sinag niya, ang nagturo sa kanyang magbasa, ang nagpakain sa kanya ng lugaw, ay nasa panganib dahil sa isang kasinungalingan. Dahan-dahan, bitbit ang tablet, bumaba si Ami sa kama. Humakbang siya palabas ng kwarto, patungo sa kwarto ng kanyang ama. Sa gitna ng gabing iyon kung saan tila nawala na ang lahat, hawak ng isang bata ang nag-iisang liwanag ng katotohanan. Nakatayo si Lakan sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng mga luhang hindi man lang niya nakitang pumatak mula kay Sinag. Ang katahimikan nito bago umalis ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw, at iyon ang unti-unting dumudurog sa kanya. Hawak pa rin niya ang pares ng tsinelas, ang daliri niya'y paulit-ulit na hinahaplos ang magaspang na goma. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Amihan. Ang mga mata ay namumugto at puno ng takot. Sa maliliit nitong kamay ay mahigpit na hawak ang tablet. Daddy, halos pabulong na tawag nito. Lumingon si Lakan.
pilit na ngumiti para sa anak. Ami, gising ka pa pala. Halika rito. Ngunit hindi gumalaw si Ami sa kinatatayuan. Sa halip, itinaas nito ang tablet. Daddy, you need to listen. Anak, bukas na. We'll talk tomorrow. Magpahinga ka na. Pagod na, sabi ni Lakan. Wala siyang lakas para sa kahit ano ngayon. No, Daddy. Now. Git ni Ami, ang boses ay nanginginig, ngunit may diin. It's about Nanay Sinag. Ang pangalan ni Sinag ay sapat na para makuha ang buong atensyon ni Lakan. Lumuhod siya sa harap ng anak. Anong tungkol kay Nanay Sinag mo? Walang salitang pinindot ni Ami ang play button. Sa una, tanging mahinang ugong lang ang narinig ni Lakan. Ngunit pagkatapos, isang tinig ang lumabas mula sa speaker. Ang tinig ng kanyang lolo at ang tinig ng pinsan ni Sinag. Sir, nailagay ko na po sa bag niya yung kwintas gaya ng utos niyo. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon kay Lakan. Nanigas siya. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumigil din. Kailangang makita ni Lakan na kahit ang sariling kadugo ng babaeng yon ay naniniwalang magnanakaw siya. Yan lang ang paraan para tuluyan na siyang matauhan at layuan ng basurerang yon. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang bawat pangungusap ay lason na gumagapang sa kanyang buong sistema. Ang pag-uusap ay nagpatuloy, inilalantad ang bawat detalye ng maruming plano. Ang kasinungalingan, ang pagmamanipula, ang layuning sirain hindi lang ang relasyon nila, kundi ang buong pagkatao ni Sinag. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagbagsak ng ulan sa labas, at ang mabilis, mabigat na paghinga ni Lakan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin mula sa tablet patungo sa mga mata ng kanyang anak. Saan mo nakuha to, Ami? Tanong niya, ang boses ay basag. It recorded by itself, Daddy. Sagot ng bata. Nagsisimula ng umiyak. Lolo is bad. They lied. Nanay Sinag didn't steal anything. You have to help her, Daddy. Please. Biglang tumayo si Lakan. Ang kaninang pagkalumbay ay napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Isang purong nag-aalab na galit. Alab na. Galit sa kanyang lolo. Galit sa pinsan ni Sinag. Ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili na pasabunot sa buhok. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang imahe ni Sinag na naglalakad sa ulan ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas masakit. Ang blangkong mukha nito, ang kawalan ng emosyon. Hindi iyon pagsuko. Iyon ay ang huling yugto ng pagkasira. At siya ang may gawa noon. Ang tanong niya, ginawa mo ba, Sinag? Ay ang huling patalim na tumapos sa lahat. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang alaala ng kanyang ina bago ito umalis. Mag-iingat ka sa lolo mo, Lakan, sabi nito sa kanya noon. Ang pagmamahal niya ay isang hawla. Huwag mong hayaang ikulong kanya tulad ng ginawa niya sa akin. Noon, hindi niya naintindihan. Ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ina dahil sa pera, kasinungalingan din kaya yon? Isa na namang manipulasyon para hubugin siya sa kung ano ang gusto nito. Isang malakas na sigaw ng galit ang kumawala kay Lakan. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Niyakap niya si Ami ng mahigpit. You are a hero, anak. You saved her. You saved me. Bulong niya sa anak, habang hinahalikan ito sa noo. Kinuha niya ang tablet at pagkatapos ay ang susi ng kanyang kotse. Dito ka lang, Ami. Bantayan mo ang sarili mo.
May kailangan lang ayusin si Daddy. Mabilis siyang bumaba ng hagdanan. Nilagpasan ang mga kasambahay na nagulat sa kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. May isang destinasyon lang ang kanyang isip. Habang minamaneho niya ang kotse sa gitna ng bumubuhos na ulan, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang boses ni Sinag. Ang mga tawa nito, ang mga pangarap nito, ang pakiusap sa mga mata nito kanina na maniwala siya. Patawarin mo ako, Sinag. Bulong niya sa kawalan. Patawarin mo ako. Hahanapin kita. Itatama ko to. Dumiretso siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya kung saan niya alam na dinala si Sinag. Ang kanyang puso ay kumakarera. Kailangan niyang maabutan ito. Kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nandito ako para sa isang Sinag Aguilar. Sabi niya sa desk officer. Ang boses ay nagmamadali. Dinampot niyo siya kanina lang. Nasaan siya? Magpipiyansa ako. Tiningnan ng pulis ang record book. Umiling ito. Wala na siya rito, sir. Ano? Saan siya nagpunta? Isang abogado ang dumating kanina at pinroseso ang release niya. Sabi ay nasettle na raw ang kaso at hindi na itutuloy ng nagrereklamo. Napakunot ang noo ni Lacan. Ang lolo niya? Pinawi ang reklamo? Imposible. Maliban na lang kung... Sino ang abogado? Saan sila nagpunta? Hindi namin alam, sir. Pagkatapos niyang makalaya, umalis na siya agad. Walang sinabing destinasyon. Sasang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Lacan. Pinalaya siya. Ngunit bakit? At saan siya nagpunta? Ang pag-asa niyang makita ito agad ay biglang naglaho. Nawala si Sinag. Naglaho sa gitna ng gabing siya mismo ang gumawa. Ang hangin sa probinsya ng Laguna ay sariwa, may amoy ng basang lupa at ng mga luntiang palayan. Ito ang mundong kinalakihan ni Sinag bago siya nakipagsapalaran sa Maynila. At ito ang mundong binalikan niya para takasan ang lahat. Isang linggo na ang lumipas mula noong gabing gumuho ang lalahat. Matapos siyang pakawalan mula sa istasyon ng pulis, isang bagay na hindi niya lubos na maintindihan kung bakit nangyari, wala siyang ibang naisip kundi ang umuwi. Gamit ang natitira niyang ipon, sumakay siya ng bus, iniwan ang magulo at sinungaling na syudad at bumalik sa maliit na bahay ng kanyang titya Elena. Dito, walang nakakakilala kay Lacan Salcedo. Walang nakakaalam sa kahihiyang dinanas niya. Ang tanging alam ng mga tao rito ay si Sinag, ang masipag na pamangkin ni Aling Elena na umuwi para magbakasyon. Bawat umaga, isinasama niya ang sarili sa pagtatrabaho sa maliit na bukid ng kanyang tiyahain. Nag-aararo, nagtatanim, nagbubuhat ng mabibigat. Pinapagod niya ang sarili hanggang sa wala na siyang lakas na mag-isip pagsapit ng gabi. Ngunit sa katahimikan ng gabi, kapag ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Lacan, na puno ng pagdududa, ang halakhak ng kanyang lolo, ang pagtataksil ng kanyang pinsan. Hindi na siya umiiyak, tila naubos na ang lahat ng luha niya. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagod at isang manhid na sakit. Nawalan na siya ng tiwala sa kabutihan ng tao. Isang hapon, habang nagbubuhat siya ng isang sakong gulay, isang anino ang tumabon sa kanya. Akala niya ay ang kanyang tiyo. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nabitawan niya ang sako. Ang mga gulay ay gumulong sa maputik na lupa. Nakatayo sa kanyang harapan si Lacan. Ang itsura nito ay malayong malayo sa milyonaryong huli niyang nakita. Ang buhok nito ay magulo, may tumutubong balbas sa mukha, at ang mga mata nito ay may malalalim na eye bags. Ang suot nitong damit ay simple lang. Isang puting t-shirt at pantalon na ngayon ay may bahid na ng putik dahil sa paglalakbay. Mukha siyang pagod, mukha siyang desperado, mukha siyang talunan. Sinag, isang salita lang,
Ngunit sapat na iyon para muling sumiklab ang galit sa puso ni Sinag. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Paano mo ako nahanap? Nagtanong-tanong ako. Sa mga kapitbahay ninyo sa Maynila. Kahit saan, sagot ni Lakan, dahan-dahang humakbang palapit. Sinag, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Alam ko na ang lahat. Magpaliwanag? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Wala ka nang kailangang ipaliwanag, Lakan. Malinaw na sa akin ang lahat. Isa lang akong laro para sa inyo. Tapos na ang laro. Umalis ka na? Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit hindi siya sinundan ni Lakan. Hindi rin ito umalis. Kinabukasan, paggising ni Sinag, nakita niya ito sa labas. Kausap nito ang kanyang tso-isko. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita niyang ibinigay ng kanyang tso ang isang malaking itak kay Lakan. At nagsimula itong magsibak ng kahoy. Walang tigil, walang reklamo. Sa ilalim ng tirik na araw. Ganoon ang naging eksena sa mga sumunod na araw. Hindi kinakausap ni Lakan si Sinag tungkol sa nangyari. Hindi ito humihingi ng tawad. Sa halip, ipinapakita niya ito sa gawa. Katulong siya ng tso-isko niya sa bukid. Nag-aayos siya ng mga sirang bakod. Nagbubuhat siya ng mga mabibigat na timba ng tubig mula sa poso. Ginagawa niya ang lahat ng mabibigat na gawain ng walang salita. Ang mga tsismosa sa kanilang baryo ay nagbubulungan. Sino yang binatang yan? Mukhang mayaman pero kung magtrabaho, parang kalabaw. Manliligaw yata ni Sinag. Nako, mukhang may mabigat na kasalanan. Gabi-gabi, nakikita ni Sinag mula sa bintana ang mga palad ni Lakan na nagkakapaltos. Nakikita niya ang pagod sa mukha nito. Isang bahagi ng puso niya ang gustong maawa. Ngunit ang sugat na iniwan ni ito ay napakalalim. Isang gabi, hindi na niya natiis. Lumabas siya at inabutan ito ng isang baso ng tubig habang nagpapahinga ito sa isang bench. Umuwi ka na, Lakan, sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Hindi mo kailangang gawin ito. Hindi mabubura ng pagpapagod mo ang nagawa mo. Alam ko, sagot nito, ang boses ay paos. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng pagsisisi. Hindi ko ginagawa to para may mabura, Sinag. Ginagawa ko to dahil ito ang nararapat. Dahil sinaktan kita. At habang hindi mo pa ako napapatawad, dito lang ako. Ang sinseridad sa boses nito ay parang isang maliit na sinag ng liwanag na pilit tumatagos sa madilim niyang puso. Naguguluhan siya. Nagagalit pa rin siya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang galit. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa ilalim ng matinding sikat ng araw, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga tunog sa paligid ay tila humina. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Sinag! Iyon ang huling salitang narinig niya. Ang nag-aalalang sigaw ni Lakan. Bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Pagmulat niya ng mata, nasa loob na siya ng isang maliit at puting silid. Ang amoy ng alkohol ay pamilyar. Isang rural health center. Sa tabi niya, nakaupo si Lakan. Ang muka ay hindi maipinta sa pag-aalala. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang may edad ng doktora. May hawak na resulta ng pagsusuri. Ngumiti ito sa kanya. Iha, pagod at stress lang yan. Normal lang yan sa kalagayan mo. Kalagayan ko po? Naguguluhang tanong ni Sinag. Ang ngiti ng doktora
ay lumawak. Binabati kita, iha. Mag-iingat ka dapat palagi. Buntis ka. Ang mga salita ng doktora, buntis ka, ay umaling-aungaw sa loob ng maliit na silid. Para kay Sinag, yun ay isang balitang sabay na nagdulot ng pagkalito, takot, at isang munting kislap ng hindi maipaliwanag na saya. Ngunit para kay Lakan, na nakarinig ng lahat, iyon ay isang dagundong na yumanig sa buong pagkatao niya. Magkakaanak sila. Isang bunga ng kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na sinubok at winasak ng kanyang sariling kasinungalingan at pagdududa. Nang maiwan silang dalawa, isang mabigat na katahimikan ang namagitan. Si Sinag ay nakahiga lang, ang kamay ay nasa ibabaw ng kanyang tiyan, tila hindi pa rin makapaniwala. Si Lakan naman ay nakatayo sa may bintana, nakatalikod, ang mga balikat ay tila mas bumigat. Lakan, basag ni Sinag sa katahimikan. Dahan-dahan itong humarap. Ang kaninang pagkagulat sa mukha nito ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Sinag dati. Isang malalim at hindi matitinag na determinasyon. Hindi na tayo pwedeng manatili rito, Sinag. Sabi nito, ang boses ay matatag. Kailangan nating bumalik sa Maynila. Kailangan nating ayusin ito, hindi lang para sa ating dalawa, kundi para sa kanya. Itinuro nito ang tiyan ni Sinag. May bahid pa rin ng pag-aalinlangan sa puso ni Sinag, ngunit alam niyang tama si Lakan. Ang pagkakaroon ng anak ay nagbago sa lahat. Hindi na lang ito tungkol sa nasaktan niyang damdamin. May buhay na ngayon na nakasalalay sa kanilang mga desisyon. Sa kanilang pagbabalik sa Maynila, hindi na sila sa mansyon ng mga Salcedo tumuloy. Dinala ni Lakan si Sinag at si Ami sa isang pribadong condominium unit, isang lugar na ligtas at malayo sa impluwensya ng kanyang lolo. Doon, dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang lahat. Ipinakita niya ang recording sa tablet. Inilahad niya ang bawat detalye ng plano ni Don Augusto. Habang nakikinig, unti-unting nauunawaan ni Sinag ang bigat ng lahat. Hindi lang pala siya ang biktima. Si Lakan, sa sarili nitong paraan, ay biktima rin ng manipulasyon ng sariling lolo. Panahon na para harapin siya, sabi ni Lakan pagkatapos ng kanyang paliwanag. Pero sa pagkakataong ito, magkasama na tayo. Isang family meeting ang ipinatawag ni Lakan. Sa library ng mansyon, naroon si Don Augusto, nakaupo sa kanyang silyang tila trono, ang muka ay nagpapahiwatig ng inis sa biglaang pag-uwi ng apo. Naroon din si Lorna, na ipinatawag ni Lakan at hindi makatingin ng diretso. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok si Lakan, ngunit hindi siya nag-iisa. Akay-akay niya si Sinag. Anong ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Don Augusto. Bakit narito na naman ang babaeng yan? Sa halip na sumagot, inilabas ni Lakan ang tablet at inilagay ito sa gitna ng lamesa. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Lorna at ni Don Augusto ay pumuno sa silid. Inilalantad ang kanilang kasunduan, ang kanilang panlilinlang. Namutla si Lorna, ang mga tuhod ay nanginginig. Si Don Augusto naman, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng pagkataranta, ngunit agad din itong nakabawi. Kalokohan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw niya. Talaga po, Lolo? Tanong ni Lakan. Ang boses ay matalas. Kung gayon, bakit hindi natin ito dalhin sa pulisya? O mas maganda, sa media? Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng Board of Directors ng Salcedo Prime Holdings kapag nalaman nilang ang kanilang chairman ay sangkot sa ganitong klaseng paninira. Wala kang karapatan. May karapatan ako. Sagot ni Lakan. Ang boses ay dumadagundong. Karapatan kong malaman ang katotohanan, at ang katotohanan. Lolo, ay hindi lang ninyo sinira ang buhay ni Sinag. Sinira ninyo ang tiwala ko sa inyo. At pinaniwala ninyo ako sa isang kasinungalingan tungkol sa sarili kong ina. Sa pagbanggit sa kanyang ina, natigilan si Don Augusto.
Oo, Lolo. Naalala ko na ang lahat. Ang pag-alis ni Mama. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkontrol ninyo. Dahil sinasakal ninyo siya. At ginamit ninyo ang kwentong iyon para gawin akong isang katulad ninyo. Isang taong walang tiwala sa pag-ibig. Isang taong naniniwala lang sa kapangyarihan ng pera. Ang bawat salita ni Lacan ay isang dagok na tuluyang gumiba sa pader na binuo ni Don Augusto. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran sa inyo. Pagpapatuloy ni Lacan, hinawakan niya ang kamay ni Sinag. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Hihingi kayo ng tawad kay Sinag. Sa harap ng lahat. Ibabalik ninyo ang kanyang dignidad. At magbabayad kayo para sa lahat ng pinsalang idinulot ninyo. At kung hindi, mayabang na hamon ng matanda. Kung hindi, sabi ni Lacan, itutuloy ko ang demanda. Ibibigay ko sa media ang recording. At sa araw na ito, itatakwil ko na ang pagiging isang Salcedo. Ang banta ng pagkawala ng kanyang nag-iisang tagapagmana, ang kahihiyan sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay mas matimbang pa kaysa sa kanyang pride. Tinitigan ni Don Augusto si Lacan, pagkatapos ay si Sinag. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng dalawa. Natalo na siya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bumukas ang pinto ng library, pumasok ang isang babaeng nasa middle age, may eleganteng tindig, at may mga matang kamukhang kamukha ni Lacan. Ang ina ni Lacan, si Amelia, na nalaman ang tungkol sa gulo mula sa isang tapat na kasambahay at nagpa siyang bumalik. Tama na, Papa, sabi ni Amelia. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Ang biglaang pagdating ng kanyang anak na matagal nang nawala. Ang paglantad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang pagbagsak ng kanyang kapangyarihan sa harap ng kanyang apo. Ang lahat ng ito ay naging napakabigat para sa matandang puso ni Don Augusto. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging hirap. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nagbago. At sa harap nilang lahat, bumagsak si Don Augusto de Villa sa sahig. Walang malay. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay puno ng katahimikan at pagmumuni-muni. Nakasurvive si Don Augusto sa atake sa puso, ngunit iniwan siya nitong mahina at nakaratay sa kama. Ang dating makapangyarihang hari ng kanilang pamilya ay isa na lamang matandang lalaki na pinagsisihan ang kanyang mga pagkakamali sa harap ng posibleng katapusan. Sa mga araw na iyon, si Sinag, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot, sa kanya ng matanda, ang isa sa mga nag-alaga rito. Dinalhan niya ito ng pagkain. Kinakausap niya ito ng mahinahon. Hindi dahil sa nakalimutan na niya ang nangyari, kundi dahil sa itinuturo ng kanyang puso. Ang pagpapatawad. Isang hapon, habang nag-iisa sila sa silid, iniabot ni Don Augusto ang isang nanginginig na kamay kay Sinag. Sa kamay nito ay isang sulat. Patawad, Hija, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat. Nabulag ako ng aking kayamanan at ng aking nakaraan. Nakita ko sa iyo ang inakala kong kahinaan ng iyong ina. Ngunit ang totoo, ang nakita ko pala ay ang lakas na hindi ko kailanman nagkaroon. Binuksan ni Sinag ang sulat. Iyon ay isang formal na public apology na may kalakip na isang kasulatan na naglilipat ng malaking halaga ng pera sa kanyang pangalan bilang daños perjuicios. Tiningnan ni Sinag ang matanda. Pagkatapos ay ang sulat. Tinatanggap ko po ang paghingi ninyo ng tawad, sabi niya ng may sinseridad. Ngunit ang perang ito, hindi ko po ito kailangan.
Ngumiti ang matanda, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Alam ko. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakakarapat-dapat para dito. Gamitin mo yan para gumawa ng mabuti, isang bagay na hindi ko nagawa. Sa labas ng ospital, nagkaroon din ng sariling paghilom. Nagkausap ng masinsinan si Lakan at ang kanyang ina, si Amelia. Inilahad ni Amelia ang kanyang panig, ang kanyang pagmamahal na nauwi sa pagkasakal, ang kanyang pag-alis hindi para iwanan si Lakan, kundi para bigyan ng sarili ng pagkakataong huminga at mabuhay. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, ang sugat sa pagitan ng mag-ina ay nagsimulang maghilom. Makalipas ang ilang buwan, sa isang malit at pribadong seremonya sa tabi ng dagat, pinakasalan ni Lakan si Sinag. Ang mga bisita ay iilan lang. Si Ami, si Amelia, ang tiyahin at tiyuhin ni Sinag, at ilang malalapit na kaibigan. Walang karangyaan, walang media, tanging puro at tapat na pagmamahalan. Habang papalubog ang araw, nakatayo sila sa dalampasigan, tanaw ang walang hanggang karagatan. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tanong ni Lakan, habang yakap-yakap si Sinag mula sa likuran, ang kamay niya'y maingat, na nakapatong sa lumalaki ng tiyan nito. Ngumiti si Sinag at ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Lakan. Lagi akong handa. Basta kasama kita. Ang perang ibinigay ni Don Augusto ay hindi nila ginastos para sa sarili. Sa halip, ginamit nila ito para itatag ang isang foundation. Isang pundasyong tutulong sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, mga taong tulad ni Sinag noon. Mga taong may busilak na puso, ngunit kapos sa oportunidad. Pinangalanan nila itong Halaga Foundation. Sa araw ng paglulunsad ng pundasyon, tumayo si Lakan at Sinag sa entablado, magkahawak kamay. Marami akong natutunan sa mga nakalipas na buwan. Pagsisimula ni Lakan sa kanyang talumpati. Natutunan kong ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay. At ang pinakamahalagang aral sa lahat ay natutunan ko mula sa asawa ko. Tumingin siya kay Sinag ng may pagmamahal. Ipinakita niya sa akin na ang isang pusong puno ng kabutihan ay mas makinang pa sa kahit anong diamante sa mundo. At ang pundasyong ito ay alay namin sa lahat ng mga taong katulad niya. Mga taong patuloy na nagbibigay liwanag sa isang mundong madalas ay madilim. Ilang taon ang lumipas. Ang Halaga Foundation ay lumago at nakatulong sa libu-libong tao. Si Don Augusto, bagamat mahina na, ay nabuhay ng sapat upang makita ang pagbabagong idinulot ng kanyang pagsisisi. Si Lorna ay binigyan ng pangalawang pagkakataon at nagtrabaho sa isa sa mga proyekto ng foundation, isang paraan upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Isang hapon, sa parehong dalampasigan kung saan sila ikinasal, masayang naghahabulan, sina Lakan, Sinag, ang ngayoy binatilyo ng si Ami, at ang kanilang 5 taong gulang na anak na babae, si Hiraya. Ang tawa nila ay sumasabay sa ihip ng hangin at sa ugong ng mga alon. Pinanood ni Lakan ang kanyang pamilya, ang kanyang mag-ina. Isang pamilyang binuo hindi sa pundasyon ng kayamanan, kundi sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad at pag-ibig na sinubok ng panahon. Nahanap na niya ang kanyang tunay na yaman. At ito ay higit pa sa lahat ng ginto at salapi sa mundo. Ito ang halaga ng isang pamilyang buo at masaya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang pag-ibig na totoo ay hindi sumusuko. Ito ay nadadapa, nasusugatan, ngunit laging natututong bumangon at magpatawad. Ang aral ng ating kwento ay simple lang. Ang halaga ng isang tao ay wala sa dami ng kanyang ari-arian,
kundi sa lawak ng kanyang puso. At ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya mong tanggapin, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay, itama at ipaglaban. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa aming paglalakbay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Nalakan at Sinag? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.